Hello, hello. Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang holy in this place. Amen? Amen. So mga kapatid, bago tayo magsimula sa mga oras na ito, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen and amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat pong muli sa inyo sa mga oras na ito. Salamat Panginoon dahil tunay ang sabi ng isang kanta, you are holy and you are worthy, our Lord Jesus, to deserve all the praises and honor in this place. That's why, O Lord, sa aming paglapit sa inyo at sa aming pagpupuri sa inyo, dalangin namin na kami po ay patawarin ninyo sa aming mga kasalanan. Panginoon, kung meron kayong mga nakikitang karumihan ngayon sa aming puso, sa aming isip, malaki man ito or maliit sa aming paningin, Panginoon, ito po ay linisin ninyo. Kami po ay patawarin ninyo upang maging malaya ang pagpasok ng banal mong Espiritu at kayo po ang mangungusap sa aming tunay. O Lord, ikaw lamang po ang magaling. Ikaw lamang po ang dapat, Panginoon, na marinig namin at ikaw nawa, Panginoon, ang nawa makita nila sa mga oras na ito. O Lord, salamat sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon, Panginoon, nagkaroon kami ng kapayapaan at kalayaan. O Lord, sa inyo lamang namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. So, sa umaga pong ito, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa buhay ni Solomon. Alam po natin na si Solomon ay talagang pinagpala ng ating Diyos sa wisdom, sa wealth, sa success, at sa maraming bagay sa buhay niya. Pero meron pong isang bagay na dapat nating mapag-aralan na sa tingin ko ay isa sa mga importante na dapat hindi natin palagpasin. Bakit? Dahil itong isang bagay na to ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng downfall, kung bakit bumagsak si Solomon sa mga ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At ito po, mga kapatid, ay ang pag-womanize. Sa umagang ito, ang title po natin, The Danger of Womanizing. Basahin po natin ang 1 Kings 11:1-13. Dahil napakahaba po ng verses na aaralin natin, hinati ko po siya sa tatlong summary. Hinati ko po siya sa tatlong picture at ito po ay aking babanggitin at aking ibabahagi sa inyo. Si Solomon po, mga kapatid, in 1 Kings chapter 11 verses 1-13, alam po natin na siya ay umasawa or nag-asawa ng napakarami. Ilan po ang naging asawa ni Solomon? 100,000, sobrang dami. 1,000. King Solomon have foreign wives, which is 700 wives and 300 concubines. So makikita po natin yan in verses 1-3. And dahil po si Solomon, mga kapatid, in 1 Kings chapter 11, 1-13, nagkaroon ng maraming asawa from the different neighbors ng kanilang lugar, nagkaroon po ng spiritual decline kay Solomon. Ano pong nangyari kay Solomon? Nung siya po ay nagkaroon ng maraming asawa, siya po ay sumamba sa mga Diyosan. Sinamba niya po ang mga Diyos ng kanyang mga asawa. And because of that, hindi niya po sinunod ang Diyos. Ang puso niya ay lumayo sa Diyos. So nagkaroon po ng spiritual decline in the heart of Solomon. And of course, in 1 Kings chapter 11 verses 1-13, makikita rin natin, mga kapatid, na binigyan ni Lord si Solomon ng consequences sa kanyang kasalanan. At ito ang kukunin ang kaharian niya sa susunod na generation niya. Hindi sa generation niya, pero sa susunod na generation niya, mararanasan nila ang consequences of his sin. Mga kapatid, sa umagang ito, kung tatanungin ninyo, Pastor, bakit natin pag-aaralan ang danger ng womanizing? Para lang ba to sa mga kalalakihan sa mga oras na ito? Sasabihin ba ng mga kababaihan, dito, buti na lang, hindi ito para sa amin. Buti na lang, ito ay para sa aking asawa. Buti na lang, ito ay para sa mga lalaking nandito. Kapatid, hindi lang ito patungkol sa mga kalalakihan. It can also apply sa mga kababaihan. Mga kapatid, napakalaki ng impact sa buhay ni Solomon ng pag-womanize.
Napakalaki ng naging resulta ng pag-womanize ni Solomon. Hindi lang sa kanya, pati sa mga kaharian niya at sa mga susunod na generation niya. Kung sa panahon noon, ang pag-womanize ay pagkakaroon ng napakaraming asawa, ano ba ang womanizing sa panahon natin ngayon? Minsan ba naisip nyo, ano ba ang klase ng cheating or womanizing in modern days? Sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, the types of womanizing and cheating, para po siyang ganito. Meron tayong mga physical cheating na ginagawa. Sa panahon natin ngayon, kapag ang isang tao nagkaroon ng physical intercourse with the other men or women na hindi naman nila ka-relationship, they are already cheating physically. Nagkakaintindihan po ba tayo? Gising pa kayo? Gising pa ba kayo? Amen. So mga kapatid, also, ang womanizing or cheating sa panahon natin ngayon is emotional cheating. Alam niyo po ba ang emotional cheating? Ibig sabihin, dinidevelop mo yung emotional connection mo sa isang tao na hindi mo naman karelasyon. Pastor, paano yun? Paano ako nagde-develop ng emotional connection with the other gender or sa hindi ko karelasyon? May tinatawag po tayong micro-cheating. Alam niyo po ba yung tinatawag na micro-cheating? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka naman, alam niyo po ang cheating or womanizing, hindi yan biglaan na nangyari. Kumbaga, nakita mo siya, hindi mo siya karelasyon, kayo na kagad. Nakita mo siya, hindi mo siya karelasyon, may ginawa na kayo kagad. Hindi yun ganon. Ang cheating, it all starts in the very small way. Sa micro-cheat, sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, ganito. Hindi mo karelasyon, kinakamusta mo. Araw-araw, kinakamusta mo. Hindi mo karelasyon, araw-araw, ini-stalk mo. Hindi mo karelasyon, araw-araw, kausap mo sa trabaho. Hindi mo karelasyon, tapos opposite gender kayo, araw-araw, para kang may iniisip mo siya. So, it is called a micro-cheating. Nag-i-start ito sa mga maliliit na bagay. Alam niyo yung mga maliliit na bagay na binabaliwala natin? Kapag yan ay lumaki at nagbunga, sisirain po niyan ang pamilya nyo. Ang mga maliliit na bagay na hindi natin pinapansin at binabaliwala, sisirain po niyan ang sarili ninyo. So, in our modern days, emotional cheating is already happening. Nangyayari po talaga yan. Yung nagbibuild kayo ng emotional connections with the other people na hindi nyo karelasyon. Isa pa, virtual cheating. Alam niyo po ba ang virtual cheating? Sa panahon natin ngayon, uso na ang social media. Sa panahon natin ngayon, uso na ang Facebook, uso na ang Instagram, uso na ang TikTok, uso na ang Google, uso na ang kung ano-ano. Virtual cheating, mga kapatid, is having conversations through online. Ginagamit nyo ang online para conversation kayo with the other people. Sinachat ko lang naman siya. Tinitignan ko lang naman yung bago niyang profile. Hinart ko lang naman yung maganda niyang profile. Hinart ko lang naman, nag-comment lang naman ako na ang cute dun sa bago niyang picture. Kapatid, that is virtual cheating. Kahit hindi kayo physically nag-cheat, nag-womanize physically, you are already womanizing. And of course, isa pa, meron din tayong tinatawag na mental cheating or mental womanizing. And I think this is very common to everyone, yung mental womanizing. Ito yung pag-iisip mo sa isang tao na hindi mo naman spouse. Ito yung pag-iisip mo ng hindi maganda sa isang tao na hindi mo naman karelasyon. Diba? It is common na nangyayari sa panahon natin ngayon. Diba, minsan nagugulat ka, may mga naiisip ka, tapos pinaglalaruan mo na dito sa isip mo. Habang nagpe-Facebook ka, may nakita ka, inisip mo, you are already mentally cheating. Mentally womanizing. Nagkakaintindihan tayo? And malinaw sa Biblia, mga kapatid, kapag daw tayo merong iniisip na masama or malaswang bagay sa isang tao, you are already committing adultery. Nagkakaintindihan po ba tayo? Gising pa ba kayo? Amen? Amen. So mga kapatid, those are the things na
womanizing na pwede nating makita sa panahon natin ngayon. Sa panahon po ni Solomon, Solomon womanized because he wants to develop his status in the community. Although he is already king, pero gusto niyang i-conquer yung mga different lands, yung mga different neighbors sa paligid niya. Instead na makagather siya ng success sa buhay niya, naging downfall pa po niya yung ginawa niyang womanizing. Sa panahon natin ngayon, we must reflect on our actions. Sa panahon natin ngayon, we must reflect on our intentions. And sa panahon natin ngayon, we must reflect kung yung commitment ba natin sa mga partner or karelasyon natin ngayon sa Diyos is tama pa ba or hindi na. Alam nyo mga kapatid, may danger ang womanizing. Pag hindi mo pinansin yan ngayon pa lang, kung hindi mo tinanggal yan ngayon pa lang, may danger po yan nakakaharapin mo balang araw. So what are the dangers of womanizing according to the life of Solomon? Na sa tingin ko ay maa-apply natin sa panahon natin ngayon. Number 1, danger of womanizing, it can affect your relationship with God. It can affect your relationship with God. Sa tingin niyo po ba gusto ng Diyos na ikaw ay nangangalunya sa hindi mo karelasyon? Sa tingin niyo po ba? Hindi. Hindi gusto ng Diyos. So dahil hindi gusto ng Diyos ang pag-womanize, it can affect your relationship with Him kapag ginawa ho natin ito. Basahin natin ang verses 1-3 and 5-6. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter. Tignan niyo yun, mga kapatid. Marami daw siyang minahal na babae, marami siguro siyang niligawan beside sa anak ni Pharaoh. Sino yung mga yon? Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Sino yung mga yon? They were from nations about which the Lord had told the Israelites. You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. So kita natin mga kapatid, Solomon womanized 1,000 women. Isa pa, verse 5-6. Tignan natin. Okay, next slide please. Verse 5-6. He followed Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done, and his wives led him astray. Naniniwala ako na si Solomon ay merong katulad na puso, katulad ng sa kanyang ama. Naniniwala ako na si Solomon po ay meron ding pagmamahal sa Diyos. Kaya nga siya mga kapatid na tinawag din na one of the greatest character ng Bible. One of the greatest. Ibig sabihin, marami tayong matututunan sa kanya. Kasi, isa siya sa mga pwede nating mapagkuhanan ng example. At yun ay pagmamahal sa Diyos. At dahil sa wisdom niya, mga kapatid, nagagamit niya yun to conquer yung mga bagay na dapat niyang ma-conquer. Kaya lang, mga kapatid, ano pinairal ni Solomon sa mga oras na ito? Emosyon niya. Pinairal ni Solomon sa mga oras na ito ang desire niya to have many wives. Alam niyo po, kahit na nagbigay si Lord ng commandment kay Solomon na i-avoid niya yung mga relationship na hindi tama, ano yung sinunod niya ang desire niya? Sinunod niya yung fleshly desire niya. At dahil doon, nilayo po siya ng puso niya, ng pagmamahal niya, ng maraming babae, nilayo siya sa Diyos. Alam niyo, meron 3 bagay na binirake si Solomon dito sa part na to, sa verses na to. Alam niyo kung ano yung una? Sa 10 Commandments, ano po ang commandment ng Diyos na unang-una? You shall not love any other gods than God. Di ba? Wala daw dapat tayong ibang mamahalin or sasambahin kaysa sa Diyos natin. Pero anong ginawa ni Solomon? Sumamba siya, ano sabi diyan? Sumamba siya sa ibang Diyos.
Di ba? Sumampa siya sa Diyos-Diyosan. Isang commandment na na-break niya. Another commandment na binirake ni Solomon. Sabi sa Ten Commandments din, hindi ka dapat nangangalunya sa hindi mo asawa. So anong binirake ni Solomon? Nag-break ulit siya ng another commandment. Isa pa, inutos ng Diyos na huwag kang mangangalunya sa mga neighbor nations ninyo. So, nag-break ulit si Solomon ng another commandment. Alam nyo, ang isang tao na paulit-ulit na sinisira ang rules or instruction, nababali rin po ang relasyon. Sa panahon ni Solomon, nakikita ko po na naapektuhan na ang relasyon niya sa Diyos. Huwag ho tayong maniniwala na kapag ang isang tao nangangalunya sa hindi niya karelasyon, tapos sinasabi niyang mahal niya ang Diyos, hindi ho totoo iyon. Bakit? Because the Lord do not want us, mga kapatid, na makipagrelasyon dun sa isang bagay or isang tao na hindi niya naman ibinigay para sa atin. Alam niyo, most of the time, our fleshly desires can lead our hearts away from God. Ano sinunod ni Solomon? Kung paiiralin ni Solomon ang isip niya, kasi matalino siya eh. Kung paiiralin ni Solomon yung wisdom niya na ibinigay sa kanya ng Diyos, for sure mapapasunod niya ang puso niya. For sure mapapasunod niya ang actions niya. For sure mapapasunod niya kung ano man ang mga dapat niyang gawin na tama. Pero anong pinairal ni Solomon? Pinairal niya ang fleshly desires niya. Alam niyo, most of the time, naniniwala ako, madalas ito, kung paiiralin natin ang fleshly desires natin, madalas ilalayo tayo nun sa Diyos. Halimbawa, ang gusto ng katawan natin, madalas yung laging madali. Tama ho ba ako, mga kapatid? Gusto natin ng comfort eh. Madalas gusto natin yung madali. Ano bang mas madali? Kumain ng masustansya or kumain ng hindi masustansya? Mas madali ang kumain ng hindi masustansya. Kasi anywhere, pwede kang makabili. Pero yung mga masustansya, sila pa yung mas mahirap hanapin. Sila pa yung mas mahirap bilhin. Sila pa yung mas mahal bilhin. Mas madali. Ano pa? Madalas, mga kapatid, kapag sinunod natin ang fleshly desires natin, halimbawa natin ito sa mga temptations. Kung paiiralin natin ang fleshly desires, susunod tayo agad sa tukso. Pero kung paiiralin natin ang isip natin, ang spirito natin mula sa Diyos, magkakaroon niya ng battle between our flesh and our spirit. Madali, hindi. Hindi. Pero ang Diyos nandyan handang tumulong sa atin. Most of the time, our fleshly desires can lead our hearts away from God. Ano nga ba yung mga fleshly desires na madalas pinapairal natin gawin? Madalas mas hinahayaan natin na manguna sa atin. Alam nyo, sabi ni Jesus, kaya si Jesus, nung minsan may nagtanong sa kanya at nagsabi sa kanya, Lord, I want to follow you. Lord, I want to obey you. Lord, I want to do what you want me to do. Ano sabi ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23? Basahin natin to. Luke chapter 9 verse 23. Then he said to them all. Okay, next slide please. Whoever wants to be my disciple, then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ano sabi ni Jesus? Deny yourself. Kailangan daw nating i-deny yung fleshly desires natin para masunod natin ang Diyos. Sinabi ba ng Diyos na, kung gusto mo akong sundin, i-deny mo yung isip mo. Kung gusto mo akong sundin, i-deny mo yung spirito mo. Hindi. Ang sabi ng Diyos, deny yourself. Ang ibig sabihin lang, deny your fleshly desires. Kapag ba may gusto ang katawan natin, madalas na pagbibigyan natin. Kapag may gusto ang katawan natin at tukso na madalas tinutukso tayo, bumibigay na kagad tayo. Huwag ho tayong ibigay. We must deny ourselves and follow Jesus. Mga kapatid, sa mga oras na ito, kung ngayon pa lamang meron na tayong mga kababalaghan, kalokohan, na mga ginagawa sa isip, sa puso, sa flesh natin, ngayon pa lamang, i-deny nyo na po yan.
Ngayon pa lamang, tanggalin nyo na po yan. Desire to be faithful to the Lord. Because if you are faithful to the Lord, you are faithful to your spouse. Naniniwala ako doon, mga kapatid. Kapag ikaw faithful sa Diyos, naniniwala akong faithful ka rin sa karelasyon mo. Imposibleng hindi ka maging faithful sa karelasyon mo, tapos faithful ka sa Diyos. Automatic yon. Pero kung hindi ka faithful sa Diyos, tapos sasabihin mo faithful ka sa partner mo or sa karelasyon mo, sa asawa mo, naglolokohan tayo dito. Bakit? Kasi mas prone ka, mas risk ka sa tukso. Kasi wala kang protection from the Lord. So if you are faithful to the Lord, you are faithful to your spouse. So desire to be faithful to the Lord first. Ano bang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Diba lahat ng bagay na to ay susunod na. Mamahalin mo na yung asawa mo kahit minsan may mga flaws na hindi naman kaaya-aya. Tignan, mamahalin mo dahil mahal siya ng Diyos. Mamahalin mo yung asawa mo na kahit na minsan nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Diba? Susunod na po yan, mga kapatid. So, do not let yourself be affected by these things kasi makakaapekto po ito sa relasyon mo sa Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, wag kang, ang hirap naman sabihin kung mambabae or manlalaki. Ang hirap sabihin, ganito na lang, maging faithful ka sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ang pagiging faithful sa Diyos, mga kapatid, nagbibigay ng oras sa Kanya. Ang pagiging faithful sa Diyos, consistent asking Him for every decision in your life. Ganun po. And I'm gonna ask you, mga kapatid, sa mga oras na ito, gaano po kayo ka-faithful sa Diyos ngayon? From 1 to 10. From 1 to 10. 10 is the highest, 1 is the lowest. Gaano ka ka-faithful sa Diyos ngayon? Kung mababa ang score mo, hingin mo sa Diyos na gawin kang faithful sa Kanya. Kung mataas naman, praise God. Ipanalangin mo na i-maintain ng Diyos yan at protektahan ka pa. So mga kapatid, are there relationship or desires pulling you away from God? Meron ba na relasyon or any desires in your life na masasabi mo na nilalayo ka sa Diyos? Meron ba ngayon? Kung meron, mga kapatid, ilayo na po natin ang sarili doon. Tigilan na po natin ito. Guard your relationship with God above all else. Kung meron tayong poprotektahan na una, relasyon natin sa Diyos. And the rest will follow. Alam nyo, mga kapatid, sa Biblia, ito yung laging pinapaguard ng Diyos sa atin. Guard your relationship with the Lord. Guard your heart. Bakit? Kasi maraming pwedeng maging mapanlinlang. Maraming pwedeng maglinlang sa puso natin. Maraming pwedeng maglinlang at mag-distract sa atin. So the Lord says, guard your heart, guard your relationship with the Lord above all else. Because humanizing can affect your relationship with God. Pangalawa, mga kapatid, ano pa yung another danger of humanizing? Ano pa ba yung danger na pwedeng mangyari kapag nagpapatuloy tayo sa mga ganitong bagay? Number 2, mga kapatid, the danger of humanizing, it can torture you. Pwede tayong pahirapan nito. Naniniwala ako na kapag ikaw ay hindi loyal at hindi faithful, wala kang katahimikan. Wala kang kalayaan. Walang hanggang katapusan na torture, hindi man physically, pero in many aspects of our lives, marami pong pwedeng maging torture sa atin. Basahin po muna natin ang verse 4. Tignan nyo to. As Solomon grew old, tumanda na siya, his wives turned his heart after other gods. And his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David, his father, had been. Alam na, tinignan ko yung Tagalog, nung part na to, his wives turned his heart after other gods. Ano ibig sabihin nun?
Si Solomon daw, yung kanyang mga asawa, hinikayat siya. Hinikayat siya na lumayo sa totoong Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan. I believe in my heart, sa isip ni Solomon, nagigrib siya. I believe in my heart, sa espiritu ni Solomon, yung espiritu niya, nagigrib sa paggawa niya ng mali. Pero, mga kapatid, nahikayat pa rin siya. Bakit? He was confused. Hindi siya maayos magdesisyon that time. Nato-torture na po siya. Womanizing brings consequences that deeply impact every area of our lives. Ano ba yung mga area ng buhay natin na pwedeng maka-apekto, maka-torture sa atin ng womanizing? Una, mga kapatid, it can torture you mentally. It can torture you mentally. No peace of mind. Naniniwala akong walang peace of mind ang isang taong hindi loyal sa karelasyon niya. Bakit? Kasi marami ng taong galit sa kanya. Marami ng tao na chinichat siya, pinupost sa social media, kung ano-anong sinasabi sa kanya ng mga nagawa niyang pag-womanize. Walang peace of mind yan, mga kapatid. Naniniwala ako doon. Unfaithful relationships bring chaos and mental exhaustion. Minsan may nabalitaan ako na isang palabas sa Facebook, I think kapuso mo Jessica Soho yun, napakarami niyang partner. Ang napakarami niyang karelasyon. At sa dami ng karelasyon niya, mga kapatid, hindi siya nagkaroon ng peace of mind. Bakit? Mga kapatid, sa isa nga lang, nagkakaroon kayo minsan ng conflict. Sa isa nga lang, nagkakaroon kayo minsan or madalas ng mga bagay na hindi nyo pagkakaunawaan. Lalo pa kung marami. Lalo pa kung napakarami mong, alam mo yun, asawa. Maranap, nag-womanize ka. There's no peace of mind. Nakaka-torture po yan sa isip. Alam nyo, mas nakakapagod ang mapagod sa isip kaysa mapagod physically. Mas nakakapagod ang mapagod sa isip kaysa mapagod sa ibang bagay. So, stop it. Kung meron man tayong mga ginagawang mga bagay na katulad po yan. Isa pa, womanizing can torture us emotionally. Ayun, it can torture us emotionally. There could be heartaches and pain. Madalas naaapektuhan, mostly affected emotionally are the children. Alam niyo po, mga kapatid, madalas ang affected, hindi lang ang asawa, pati mga anak. If you womanize, expect that it can also affect emotionally sa mga bata. Nakakaapekto at nakakasakit po iyan. Akala natin walang effect emotionally kasi hindi naman natin nakikita. Pero balang araw, magbubunga po yan. Ano man yung naitanim natin sa kanila, ano man yung naitanim natin sa asawa natin, pansin nyo, ang mga taong nagkaroon ng conflict because of womanizing, kapag nagkaayos na at nag-away ulit, binabalikan yung nakaraan. Bakit? Kasi naapektuhan na po ang kanilang emosyon. Naapektuhan na po ang kanilang puso. Naapektuhan na po at may lamat na. Although God can restore every relationship, pero iwasan po natin ito. Because it can affect us emotionally. Guard your heart from relationships that do not align with God's will. And next is, the danger of womanizing is physically. Pwede po itong makatorture sa atin physically. Magkaroon tayo ng stress, mapagod. Imagine that, sa umaga kay Martha ka, sa gabi kay Mary ka. Di ba nakakapagod yun? Sa umaga kay Berto ka, sa umaga kay Robert ka. Di ba? So, nakakapagod. Hindi ho nakakatuwa ang pagkakaroon ng maraming asawa or maraming karelasyon. Isa pa, mga kapatid, sabi po, isa pa po sa pwedeng ma-torture sa atin, hindi ko na ilagay dito. It can torture also our financially. Naniniwala ako na kapag ang isang tao hindi loyal sa isang partner niya, hindi ho yan mauubusan ng pagkakagastusan. Hindi ho yan mauubusan ng, mga kapatid, ng pwedeng
gastusin. Bakit? Kasi, imagine na lang, kung ikaw ang isang asawang lalaki, nagkaroon ka ng karelasyon na iba na hindi mo asawa, nagkaroon ka ng anak sa kanya, may anak ka na dito, may panibagong gastusin. May anak ka na dito, tapos 3 na yung anak mo sa iba't ibang babae, iniisip ko nga paano kaya kung si Solomon, nagkaroon ng anak sa 1,000 babae yon? E di 1,000 babae, 1,000 anak, ang kanyang gagastusan. So, burden po ito, mabigat po ito, financially, physically, emotionally, mentally, and of course, spiritually. Mga kapatid, sa ayaw man natin or sa gusto, ang ating karelasyon may factor po sa ating mga desisyon. Totoo po yan. Ang ating mga karelasyon may factor po sa ating mga desisyon. Sa isa lang, kung dinagdagan mo pa ng iba, ng marami pa, baka malito ka na sa mga desisyon mo sa buhay. Malito ka na sa mga naiisip mo, malito ka na sa mga bagay na nagagawa mo. So kapatid, kapag dumarating sa time na physically we are being tortured, physically, mga kapatid, tayo ay natutukso na. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, tignan po muna natin to, flee from sexual immorality. Every other sin that a person commits is outside the body, but the fornicator sin against his own body. Utos po sa atin ni Paul, mga kapatid, kapag tayo ay natutukso, tayo ay darating sa time na hindi or papatol sa hindi nating karelasyon, tayo daw po ay tumakbo. Hindi ho totoo yung 1 linggong pag-ibig. Lunes, nang tayo ay nagkakilala. Martes, nang tayo ay muling nagkita. Miyerkules, nahala tayong edad. Kapatid, hindi ho totoo na yung tukso ang lalayo sa atin. Tayo po ang lalayo sa tukso. Hindi rin ho totoo na napakalakas mo at sasabihin mo na kaya kong labanan ito, kahit ma-torture pa ako, hindi ako magpapatukso, hindi ho totoo yun. Kailangan mong lumayo, kailangan mong umalis, kailangan mong mag-decide. May choice ka, kapatid, na binigay ng banal na Espiritu. We have a free will na binigay ng Diyos. So may choice tayo na lumayo because not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Kung alam mo at sa tingin mo, magkakasala ka na at sisirain na yung pamilya mo, umalis ka na. Nagkakaintindihan tayo. Gising pa ba kayo? Pakisabi nga sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Hindi umalis baka umalis kayo kagad dito. And number 3, mga kapatid, ano nga pa po ba ang danger ng womanizing? Womanizing, it can affect the next generation. Alam niyo, ito yung isa sa mga pinakamahalaga na dapat yung maunawaan. Womanizing can affect the next generation. Maaapektuhan niya yung mga susunod na henerasyon nyo. Sino ba yung mga susunod na henerasyon natin? Anak natin. Ano pa? Mga apo natin. Ano pa? Yung mga apo sa tuhod. At kung mga susunod na generation pa, it can affect the next generation of your family. So tingnan natin ang verse 13. Tingnan nyo to. Verse 11 to 13 yan actually. So the Lord said to Solomon, since this is your attitude, and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Ano yung sabihin nun? Dahil ganyan ang attitude mo, Solomon, dahil hindi ka sumunod sa akin, dahil yung puso mo lumayo na sa akin, dahil ikaw ay nagsamba na sa Diyos-Diyosan, tatanggalin ko sa iyo ang kaharian sa mga susunod mong generation. At ibibigay ko ito, kanino daw? Sa subordinates nila, sa alagad nila, sa alipin nila. Tingnan natin yung susunod na verse. Tingnan nyo. Verse 12 to 13. Nevertheless, for the sake of David your father, tingnan nyo, nagbigay pa ng mercy si Lord. Nagbigay pa ng mercy si Lord. Nevertheless, for the sake of your David your father, I will not do it during your lifetime. O para kay David, sige, Solomon, hindi ko gagawin na tanggalin sa iyo ngayon yung kaharian. Para lang kay David, sa tatay mo. Ano sabi doon? I will tear it out of the hand of your son. Sino na apektuhan?
Sino naapektuhan? Susunod na generation niya. Anak niya. Yet, I will not tear the whole kingdom from him. Hindi naman yung buo. Ano sabi doon? But will give him one tribe for the sake of David, my servant, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen. Kita nyo, mga kapatid, kung sumunod lang si Solomon, buong kaharian, nasan? Nasa anak niya. Kung sumunod si Solomon, 100% of the blessing will be the heritage of his next generation. Alam niyo sa buhay natin ngayon, minsan nagtataka tayo, bakit kaya hindi namin buo na natatanggap ang blessing na nagmumula sa Diyos? Hindi natin sisisihin yung mga nakaraang generation natin Pero baka ang ating mga nakaraang generation ay hindi sumunod sa Diyos. Alam niyo, meron akong isang narinig na testimony ng isang pastor. Pastor siya, pastor asawa niya, pastor yung tatay niya, pastor lolo niya, nagpapasalamat siya sa mga magulang niya. Why? Because she receives all the blessing from God because of the faithfulness of his parents and his grandparents. Kapatid, mga kapatid, makinig ko kayo sa akin. Hindi ho biro ang pagkukumit ng kasalanan, especially womanizing. Especially pakikipagrelasyon sa hindi natin karelasyon. Bakit? Maaaring hindi mo maramdaman ngayon ang epekto. Maaaring hindi mo maramdaman ngayon ang resulta. Pero in your next generation, gusto mo bang maramdaman nila ang consequences ng inyong pagkakasala? Gusto ba natin? Gusto ba natin ang maramdaman ng susunod na generation ay blessings? Magsabi ng amen. Mga kapatid, sin doesn't just affect the person. It can impact their family and future generation. Alam niyo po, actually itong topic na to, pinag-iisipan ko kung paano ko siya i-relate sa ating lahat. Itong topic na to, pinag-iisipan ko siya kung paano ko siya ipapa-absorb sa inyong lahat. Kasi pwede nating sabihin, pastor, para naman yan sa asawa ko lang lalaki. Pastor, para lang naman yan sa katabi ko. Hindi naman yan sa pamilya namin. Pastor, para lang naman yan sa mga taong talagang nangangalunya. Kapatid, nawa nangungusap sa atin ng Diyos na bawat ginagawa natin can affect our next generations. Think of the legacy you want to leave for your children and the next generation. Choose faithfulness and obedience to God to leave a heritage of blessing, not brokenness. Alam niyo, may tinatawag tayong generational curse. May tinatawag tayong mga generational curse. At sabi sa Old Testament, ang generational curse ay naipapasa up to the 4th generation. Up to the 4th generation, kung hindi ito babaliin sa pangalan ni Jesus. Kapatid, anong legacy ang gusto mong iwan sa magiging pamilya mo balang araw? Kung wala ka pang anak, anong legacy ang gusto mong iwan sa magiging pamilya mo balang araw? O ikaw bilang isang magulang, anong legacy ang gusto mong iwan? Heritage na gusto mong iwan sa anak mo at sa mga apo mo sa mga susunod na generation. I pray that you will choose faithfulness and obedience to God so that they will receive the heritage of blessing. Sino dito ang mga tatay? Taas nga ng kamay. Taas po ng kamay ang mga tatay. Tatay po ako kaya okay lang po sa akin magtawag na rin sa sino mga tatay. Sino po mga tatay? Taas ang kamay. Parang ayaw magtaas, natatakot matawag. Taas ang kamay lahat ng tatay. O tumayo na lang lahat ng tatay. Tumayo po lahat ng tatay. Sige po, tayo po tayong lahat mga tatay. O yan mga tatay. O isama na rin natin yung mga may asawa na wala pang anak. May mga asawa na lalaki. Tayo po tayong lahat. Mga tatay, makinig ko kayo sa akin. Pakisabi po, nasan po yung mga asawa nyo? Nandyan ba? Nandyan ba? Kung nandyan, pakisabi po sa mga asawa nyo, ako ay magiging tapat sa inyo. Parang yung mga babae, parang litong-lito, hindi nila alam kung totoo.
Alam niyo po, mga asawang lalaki, mga tatay at mga asawang lalaki, imbis na maghanap kayo ng maganda, why not pagandahin nyo na lang lagi ang inyong asawa? Amen? O yun, masaya mga babae, masaya. Masaya, masaya. Masaya yung mga babae. Okay ba sa inyo mga lalaki? Amen ba? Amen. Ayan, sabi niyo yan ha. Oh, wag mo na kayo upo. Teka lang, wag mo na umupo. Mga tatay, tayo, tayo. Akala nyo tapos na kayo ha. So mga tatay, imbis na maghanap kayo ng maganda, pagandahin nyo na lang lagi ang inyong mga asawang babae. Ipanalangin nyo na sa bawat araw na darating ng buhay nyo, magiging tapat kayo sa Kanya. Amen? At hindi lang yon, mga tatay, makinig ko kayo sa akin. Bakit kaya napapansin ninyo sa Biblia, madalas, ang lesson ng womanizing, ang mga lesson na pwede nating makuha patungkol sa womanizing, patungkol sa mga lalaki. Bakit? Kasi ang lalaki po, ang head of the family. Pag ang lalaki ang nasira, madalas wasak ang buong tahanan. Pag ang lalaki po nasira, mga kapatid, giba ang buong tahanan. Mga lalaki, you have a big responsibility to your family. Mga lalaki, you have a big responsibility especially to your children. Pakisabi nga sa sarili nyo, mga lalaki sabihin nyo sa sarili nyo, ako ay magiging magandang halimbawa, sabay-sabay, parang ayaw nyo. Mga lalaki, sabihin nyo, ako ay magiging magandang halimbawa sa aking mga anak na lalaki at babae. Mamahalin ko sila katulad ng pagmamahal ng Diyos sa simbahan. Pwede na kayo mo po. Mga kapatid, palakpakan naman natin ang mga lalaki. Akala nyo, mga babae, lalaki lang. Akala nyo, mga lalaki lang May responsibility rin kayo, mga babae. Mga babae, tayo. Mga para ayaw tumayo ng babae. Teka lang, 5 lang pa babae dito. Bakit 5 babae lang ang nakatayo? Mga may asawa at may anak. Tayo, mga babae, tayo, tayo. Tumayo tayo. Mga babae na may asawa at may anak, tayo tayo. Kumarap kayo sa partner nyo, mga babae, mga karelasyon nyo. Pakisabi sa kanila, ako ay magiging tapat sa'yo. Bakit parang hangina nun sa babae? Kaya, ulitin nyo, mga babae, pakisabi sa karelasyon nyo or asawa ninyo, ako ay magiging tapat sa'yo. Makinig ko kayo sa akin, mga babae, makinig ko kayo sa akin. Mga may asawa at may anak, makinig ko kayo sa akin. Imbis na lagi kayong maghinala sa asawa niyong lalaki, piliin natin laging magtiwala. Amen, mga lalaki? Ulitin ko. Imbis na lagi tayong maghinala, piliin natin laging magtiwala. Amen, mga lalaki? Amen. At mga babae, makinig ko kayo sa akin. Dahil ang mga lalaki ay very risky, very prone sila sa tukso, ang responsibility natin ay lagi silang ipanalangin. Alam nyo minsan, kapag nagkakaroon ng conflict, ayaw na nating ipanalangin ang asawa nating lalaki. Pag nagkakaroon ng pag-aaway, ayaw na natin silang ilapit sa Diyos. Pag hindi natin sila inilalapit sa Diyos, mas lalo nagiging prone, mas lalo nagiging risky ang sitwasyon ng ating mga asawa. So mga mga babae, it is your responsibility to pray over for your husband every day. Magsabi nga na amen? Amen. Sabi niya naka-record naman tayo. So lahat ng babaeng nandito, babalikan namin kayo. Sige po, pwede na po tayo magsiupo. Ipagkatiwala natin, mga kababaihan, ang pamilya natin sa Diyos. Kayo po ang haligi ng tahanan, kayo po ang magiging dahilan para mapaganda po ang ating tahanan. Isa pa, akala nyo mga tatay lang, akala nyo mga nanay lang, tayo mga anak, tayo. Pastor, matanda na ako kung wala ka pang asawa, tayo. Wala ka pang asawa, tayo. Mga anak, dalaga, binata, wala pang asawa,
Tayo! Tayo! Ayaw. Yung mga anak, ayaw maging loyal sa magulang. O, mga anak, kung nandito man ang mga magulang ninyo, mga anak, makinig ko kayo sa akin. Mga anak, kung nandito man ang magulang ninyo, or wala man, pakisabi ho ito sa sarili nyo. Pakisabi ho ito lakasan nyo. Ako ay susunod sa aking magulang. Ang hina lang basagot ng mga anak. Bakit tayo sumunod ng mga anak? Mga anak, ulitin nyo. Ako ay susunod sa aking magulang. Pakisabi rin, hindi na ako sasagot sa aking magulang. Isa pa, dadamihan ko sa anak dadamihan ko to sa anak. Hindi na ako magpapasaway sa aking magulang. Okay, mga anak, makinig kayo sa akin. Mga anak, makinig kayo sa akin. Alam nyo, hindi perpekto ang mga magulang ninyo. Hindi perpekto si nanay, hindi perpekto si tatay, hindi perpekto si mami, si daddy, si papa, si mama, hindi ho sila perpekto. Pero mga anak, gusto kong maunawaan ninyo. Ang mga magulang ninyo, ginagawa ang the best para sa inyo. Amen? Isa pa, mga mag-anak, makinig kayo sa akin. Kung meron man kayong mga bagay na hindi nakikitang maganda sa mga magulang ninyo at nakikita nyo na sila ay ginagawa ang the best para magbago, patawarin nyo na sila. Patawarin nyo sila at nawa lahat ng mga mabubuting gawa na nakikita nyo sa magulang ninyo, yun lang ang ating i-apply sa ating buhay sa paglaki ho natin. Alam nyo, minsan, nasisisi ng anak ang mga magulang kung bakit sila ganyan paglaki nila. Mga anak, you have also a choice. Choose yung mga good things na makikita nyo sa magulang. Yun ang i-apply sa buhay natin at yun ang gawin sa ating paglaki. Mga anak, teka lang, hindi pa kayo tapos. Kala nyo tapos na kayo. Alam nyo kayo yung susunod na generation. Yung generation namin, pabalik na kayo, papunta pa lang. So you have a big responsibility also. Pakisabi nga sa mga magulang nyo ulit, paano ko ba sabihin to? Mga magulang ko, sabihin nyo nga, ako ay magiging tapat sa Diyos. O, pwede na kayo mo po. Palakpakan nyo naman ang inyong mga anak. Mga kapatid, makinig ko kayo sa aking lahat. Makinig ko kayo sa akin. Putulin na natin for the next generation ng mga curses. Putulin na natin for the next generation yung mga bagay na alam nating hindi na maganda. Let it end in this generation right now. Magsabi nga ng amen? Amen. Alam nyo, merong power sa pangalan ni Jesus. Merong power sa dugo ni Jesus. Alam nyo minsan kung bakit kala natin hindi tayo nagbabago? Akala natin hindi nagbabago yung mga bagay na gusto nating mawala? Kasi hindi mo talaga sinusuko sa pangalan ni Jesus. Kasi hindi mo sinusuko ng totoo, 100% sa Diyos. There is a power in the blood of Jesus. And with His grace, He can help you break generational curses and He can help you receive the next generational blessings. Amen? Amen. Let's build a generation that will receive blessings, not curses. Choose to be faithful. Pakisabi sa katabi mo, choose to be faithful. Choose faithfulness today. Mga kapatid, kung hindi natin kayang maging faithful, ang Diyos natin handang tumulong sa atin. Kung hindi natin kayang ma-overcome ang lahat ng mga bagay na kasalanan sa mundong to, tandaan nyo, even kasalanan, mas greater ang name ni Jesus. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sabi po, mga kapatid, sabi po sa verses na to, paki-next slide please, Jesus, name above all names. So sa tukso, sa mga pagkakaroon ng relasyon, sa hindi nating karelasyon, sa kahit anong kasalanan, malaki man yan or hindi sa paningin ninyo, anong sabi dito? Jesus is the name above all names. Huwag nating hayaan si Satan na sirain ang pamilya natin. Huwag nating hayaan si Satan na sirain ang spirito natin. Huwag nating hayaan si Satan na sirain ang relasyon natin sa Diyos. Let Jesus restore you. Let Jesus make you feel that you are loved unconditionally, and let Jesus help you in everything
na ginagawa ninyo sa buhay ninyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Salamat dahil Lord, pinakita nyo sa amin ang danger ng isang bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ninyo. Lord, dalangin ko na kung dumarating man sa panahon na kami po ay matukso, dalangin ko na kami po ay tulungan nyong ma-overcome ito. In the name of Jesus, Lord, your name is the name above all name. The name of Jesus, your name is the Lord of Lords. Your name is the King of Kings. Lord Jesus, thank you for everything. Lord Jesus, salamat dahil alam ko na whatever is broken, you can restore. Whatever is broken, you can help them to build themselves again. And whatever, Panginoon, na walang foundation, you will help them give foundation that cannot be shaken. Panginoon, dalangin ko ng bawat pamilyang nandito. Panginoon, ang number one na inaatake ng kaaway ay ang pamilya. Pero Lord, naniniwala ako na yung pamilya na meron kami dito ay pamilyang hindi basta mababali dahil ikaw po ang pundasyon. Ikaw po ang Panginoon, ang aming pangahawakan. Ikaw po, Panginoon, ang aming sasandalan. At ikaw po, Panginoon, ang aming pananampalatayahan. Panginoon, salamat po sa inyo. Salamat dahil kahit na hindi kami karapat-dapat, still you accepted us. Panginoon, kahit na ang dami namin mga undeserved things na nagagawa in your presence, in your sight, Panginoon, Lord, still, tinanggap mo kami bilang isang anak ninyo. Panginoon, dalangin ko ang pagpapalawak at pagpapalago ng pananampalataya ng bawat nanay, ng bawat tatay, ng bawat anak sa mga oras na ito. Lord, tunay na ikaw lang ang nakakakita ng aming puso. At alam ko na nakikita mo ang puso ng bawat isang nandito, nanonood man sa mga FB Live, nanonood man sa kung saan man sila ngayon, nandito man sa church na paupo, nakikita niyo po ang aming puso. Kaya Lord, dalangin ko, daipuin niyo ang puso ng bawat isa. Nawa ikaw po ang mangusap sa kanila at nawa makita nila na dapat naming mahalin at maging na dapat kaming mahalin ka ng buo sa aming puso at maging tapat sa inyo sapagkat dahil ikaw po ay tapat sa amin. Panginoon, I offer you every family in this day by day. I commit every family to you dahil ikaw lang po ang may-ari ng lahat, and I commit our lives to you. We offer you everything, our Lord Jesus. Thank you for what you did on the cross. And because of that, we have motivation to continue in this life bilang isang anak ninyo. Salamat po, Lord. Wala lang po kapangyarihan ng kasalanan sa amin because what you did on the cross, wala lang po kapangyarihan pa para i-chain kami ng mga kasalanan na kung ano man ang mga tumutukso sa amin, wala lang po silang kapangyarihan because we have already the power of the blood of Jesus in our lives. Thank you for everything, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen.